Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po once again dito yan sa inyong Bible Study Online. And of course, this is a solution with Laverne Duhot and that's me. Maraming salamat po once again for joining me tonight. At tayo po ay we're coming to you live dito po sa aming studio sa bahay, sa kwarto ni Kuya Aves. At ito po ay nakikigamit tayo sa kanyang studio. At purihin po ang Panginoon dahil ang bilis ng panahon at ilang araw na lang po ay talaga namang papalapit na ang Kapaskuhan. Today it's December 9, 2025 at muli po nagpapasalamat kami sa Panginoon at kayo po ay kasama namin bagaman kayo po ay nasa iba't ibang panig ng daigdig ay sinasamahan kami sa atin pong broadcast tonight. And ito po ang ating programa na kung saan ay naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. And tonight, meron tayong bagong bibigyan ng tugon na tanong. Of course, at ang tugon po natin, ang solusyon ay magmumula mismo sa salita ng Panginoon. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, kumusta po kayo? At gusto ko po munang batiin lahat ng mga kaibigan natin who are watching live dito sa ating broadcast via sa ating Facebook account. At maraming salamat po for joining me tonight. At gusto ko muna batiin na happy birthday. Hindi ko alam kung belated or advance happy birthday kay Sister Rosaline Cuevas. Happy birthday, Sister Rosaline Cuevas. At dalayan po namin ng malusog at pagpalat mabiyayang buhay ang sumainyo sa dagdag na taon na ito. And of course, mga nagsa-celebrate po ng kanilang birthday, ay amin pong ipinapahatid ang aming pagbati. Kasama na rin po dyan. Advance happy birthday on December 12 ang isa sa mga anak nila Kuya Ewat Manalastas at Ate Ana na si Liam. Happy birthday to you, Liam. Hindi ko alam kung ilang taon na si Liam but birthday niya ay on December 12. So advance happy birthday mula po dito sa programa nating Solution with Laverne Duhot. At sa mga kaibigan po natin nagsa-celebrate ng kanilang mga anniversaries o naman pong celebration yan, kami po ay nakikigalak sa inyo sa gabing ito. And of course, binabati rin natin lahat ng mga kasama natin tonight. Nandyan na si Sister Odette Rakid Soriano. Kumusta po kayo? At gusto po namin malaman, sino ba nag-invite dito kay Sister Odette Rakid Soriano? Maraming salamat po for joining us tonight. It's already 7:34 in the evening. So live na live po tayo at tayo po ay nandito ngayon sa ating studio. At masayang kasama po namin ang kagaya ninyo. Of course, binabati natin na si Brother Fidel Gabiola na talagang hindi lumiliban sa ating broadcast. Maraming salamat, Brother Fidel, and see you on Sunday. Nandyan din of course, sila Sister Sally and Brother Joel Rayo na kasama natin last Sunday at makakasama pa natin last Sunday sa atin pong Christmas party sa ating church. And watching here in Camarines North, sabi ni Brother Joel and Lon Castro, magandang gabi po sa inyo. At binabati rin natin, blessed evening din po sa inyo, Sister Luz Peralta. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Of course, nandyan din si Brother Ver Lawrence J. Cuevas, kasama si Ate Edsel Cuevas na laging kasama natin every Tuesday night. At gusto ko na rin kayo batiin ng advance Merry Christmas. Yung mga napakinggan nating songs kanina, by the way, sa mga nagtatanong, yung first song, it was written by Andre Dionisio. Tuloy na tuloy ang Pasko at inawit po sa atin ng maramihang tinig ng mga papuri singers at siya po ay sinundan naman ng awiting Basta Pasko Anong Saya o Pasko Anong Saya. Mula po sa magandang tinig ni Mr. Bong Aquino. Ayan po ay mula sa album na Basta Pasko. So Pasko na eh. At ilang araw na nga lang ba? 14 or 15 days, 16 days before Christmas. Ang bilis talaga ng panahon. Of course, binabati rin natin, mga kasama natin tonight, si Ate Ana Sorsa Manalastas. Blessed evening din po sa inyo. At Sister Norma Vitales, blessed evening din po sa inyo. Corazon Bondok, magandang gabi po sa inyo. At kung kayo po ay napapagpala sa inyong mga napapanood at napapag-aralan dito sa ating programa, may I invite you to encourage you to paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon sabay-sabay po tayo natututo. And binabati rin natin sa mga classmate natin kagaya ni Ate Andeng San Andres, magandang
magandang gabi po sa inyo. At binabati rin natin ang kanyang hubby, si Kuya Alan Siruhano. Magandang gabi sa inyong lahat. And tonight, mga kapatid, alam niyo, excited po ako dahil ang ganda po na ating mga pag-uusapan. Ito po ay sadyang napapanahon. Bakit po napapanahon? Kasi usaping, alam mo, nakabuhayan, usaping pananalapi. Alam ko malapit po yan sa puso, lalo na ng mga kababayan natin, mga Pilipino. At ito po ay sadyang napapanahon dahil alam niyo na, nalalapit po ang Pasko. Sabi nga nung song ay bagaman kinakapos sa anumang budget, pero tuloy na tuloy po rin ang Pasko para po sa ating mga mananampalataya. Pero hindi natin may iwasan, meron talagang ilan na sasapit daw po ang kanilang Pasko na pagkakasyahin ang kanilang 500 pisong Noche Buena. At yun po nagbibigay ng lungkot sa ating mga kapwa Pilipino. So kung kayo po ay nandyan at kasama natin, tuloy-tuloy po tayo. Of course, dito yan sa ating programa na inaabangan tuwing Tuesday night. At nagpapatuloy po tayo dito yan sa ating programa na kung saan ay inihatid sa inyo ating tugon sa ating bawat tanong. And tonight, napapanahon po yung ating question because ang atin pong episode for tonight is entitled God's Way of Combating Poverty. So alamin natin what is God's way of combating poverty. So please, paki-share po yung ating broadcast na alam ko pong napapanahon po ito dahil sadyang, alam niyo na, sa hirap ng panahon, ika nga po, paano nga ba talaga natin mapaglalabanan o makakaligtas sa nagtataasang presyo ng mga bilihin at naapektuhan tuloy ang ating buhay at kabuhayan. So alamin po natin yan tonight at gusto po namin makasama kayo at pag-usapan natin at bigyan natin ng tugon yung ating question for tonight na gusto ko po ay kasama kayong sasagot po dito. So, what do you think is the answer sa ating question na ito? What is God's way of combating poverty? Once again, this is our question for tonight. What is God's way of combating poverty? Of course, ay pag-uusapan po natin yan sa diyang napapanahon dahil ito po ay talaga namang hinaharap ng bawat Pilipino at importante pong pinag-uusapan natin what is God's way of combating poverty. So once again, kaibigan, gusto ko po kayo makasama at pag-usapan natin ano ba ang sistema at panuntunan at pamamaraan ng Diyos kung paano po tayo makakaligtas sa kahirapan ng kabuhayan. At alam niyo kung babalikan natin, para magkaroon tayo ng idea, paano nga ba yung napakagandang sistema ng Panginoon para tayo po ay iligtas at mapagtagumpayan po natin ang mga kahirapan and even po yung alam ko pinag-usapan na natin to before, yung usaping kalusugan. Kasi magkadikit lagi yan kalusugan at kabuhayan. Di ba kung babalikan po natin, way back 3 years o 4 years ago, nung tayo po ay tinamaan ang buong mundo ng pandemya. Ano-ano yung mga direktang tinamaan sa mga tao? Ano yung ginagamit ng kalaban? O, of course, pandemya ang ginamit ng kalaban, pero ano yung direktang tinitira niya sa mga tao? Di ba? Kalusugan at kabuhayan. Marami po sa panahong yon ang mga nangamatay at syempre marami rin po sa panahong yon ang naubos ang kanilang mga salapi dahil ginamit sa pagpapagamot hanggang sa ubos ang kanilang mga inipon na kayamanan. So, usaping health and wealth po, ito ang pinuntiryan ni Satanas na syempre ang kanya pong pakay, sabi nga sa John 10 verse 10, yung unang bahagi, the thief does not come except to steal, that's number 1, to kill and to destroy. So naparito raw po ang kalaban, ang kanyang layunin ay upang tayo po'y pagnakawan, patayin at wasakin ang ating mga buhay. At ito po ay naranasan ng maraming tao sa panahon ng pandemya. At ito rin po yung usapin na ayaw pong pinag-uusapan ng mga mananampalataya na may kinalaman sa health and wealth. Sinasabi nila, naku, prosperity gospel lang yan. Kaya po ngayong gabi ay pag-uusapan natin dahil gusto ko pong bigyan natin ng pansin ang usaping ito ugnay sa ating kabuhayan. So dito tayo, wag muna tayo sa kalusugan. Siguro darating po ang panahon pag-uusapan natin ang kalusugan. But for tonight, as I've said kanina, ay tatalakayin natin yung issue na may kinalaman, pinakamalapit sa sa puso at bituka ng maraming Pilipino usaping kabuhayan o pananalapi. Dahil naniniwala po ito po ay sadyang napapanahon. If you
If you've noticed, no, sa panahon po ngayon ay talagang marami po ang, ito mga nakalipas sa araw, I should say, marami po ang nagalit, nainis sa mga sinabi po ng DTI Secretary na si Miss Cristina Roque. At yung kanya pong sinabi ay, and I quote babasahin ko po ito, "A 500 budget can cover a basic Noche Buena meal for a family of 4, including items like ham, spaghetti, fruit salad, macaroni salad, and pandesal based on their price guide." Ito pong 500 na to, no, iniisip ko talaga, kasya na daw pala ito sa aming pamilya kasi kami 4 eh. Ako, si Mami Jo, si Kuya Aves at saka si Yani. Now, marami po sa mga kababayan natin nung ito po ay sinabi ng mga sekretarya mula sa DTI, sa Department of Trade and Industry. Marami po sa ating mga kababayan, netizens, and even lawmakers ang nagalit sa naging pahayag po nito mula sa DTI Secretary dahil sa hindi daw po ito makatotohanan una sa lahat at napaka-insensitibo ng mga tao to sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Well, para sa akin po, no, kung akin pong pinakinggan ito, talagang sumasang-ayon ako sa pananaw po ng nakararaming tao dahil talaga pong, alam niyo, sa katotohanan, ang 500 po sa ngayon ay 500 na lang. Anong ibig kong sabihin doon? Napakababa na po ng value ng 500. Sabi nga ni Ave sa akin kanina habang kami kumakain, Daddy, parang yung 500, it's the new 100 pesos eh. Sabi ko sa kanya, ang 500 ngayon ay 500 na lang. Diba? Napakababa po talaga pag nabaryahan mo na yung 500, ang bilis na po maubos yan. Hindi po ba? So I believe marami mga Pilipino, including you, ay nararamdaman po natin ang pagtaas ng bilihin at talaga pong napakababa na po. At tila hindi nakakasya para sa 4 na tao o 4 na miyembro ng pamilya ang 500 para sa Noche Buena. Siguro pwede pa yan sa 2. 3, medyo naghihingalo na yung 500 mo. Dahil alam mo, hindi po talaga makatotohanan ng sinabi ng mga kinauukulan sa DTI, no? Dahil pataas na po ang presyo ng mga bilihin. Sana pala pinatugtog natin kanina yung malapit nang sumapit ang Christmas. Subalit bakit di raw ma-feel sa Pilipinas kaya nga pataas ang bilihin. So ito po yung nagpapahirap sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan. At since marami pong nahihirapan, including so many Christians sa kanilang mga kabuhayan at sa pagbabudget, lalo tigit nalalapit na po ang Kapaskuhan, pag-usapan po natin ngayong gabi, ano yung magandang pamamaraan at makapangyarihan at simpleng pamamaraan ng Diyos para tayo po ay makaligtas, managumpay sa pagkikahos at sa kahirapan na dulot po ng buhay na ito sa kasalukuyan dahil nga po tayo po still we are living in this fallen world. So alamin po natin, once again, balikan natin yung ating question kanina. What is God's way of combating poverty? So what do you think, mga kapatid? At pakilagay po sa ating comment section, ano ba yung pamamaraan, simpleng pamamaraan ng Diyos of combating poverty. Now, God's way is simple and out of this world. Totoo po yan. Kung inyo pong mapapansin, ang sistema po at pamamaraan ng Diyos ay taliwas o salungat sa sistema ng mundong ito. So napakadali lang naman pong alamin po yan. At yan po ay pinapatotohanan sa atin ng Romans chapter 12 verse 2. Sabi po ng talata, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So malino po sabi po ng talata na ito, that bilang mga mananampalataya, we should not be conformed to this world. Wag daw po tayong sumang-ayon o sumabay sa agos ng mundo ito, bagkos ay salungatin natin. Now, gaya na sinabi ko kanina, ang sistema po ng Diyos ay salungat sa sistema ng mundong ito. Of course, bilang mga responsabling mamamayan, bilang mga responsabling ama ng tahanan, manggagawa o ina ng tahanan, expected po sa atin, lalo tigit mga Kristiyano, expected po sa atin na tayo po dapat nabubuhay ng walang luho. Yun po lagi sinasabi ko sa mga anak ko dahil ako rin po ay pinalaki na aking mga magulang, especially na aking nanay, sinasabi niya sa akin, kahit hindi kilala yung damit na sinusuot mo, hindi ka dapat nalulungkot. Yan, dapat kahit hindi branded yung damit mo.
Okay lang yan. Ang mahalaga, ikaw ay may inaisusuot. So tayo po bilang mga, lalo tigit mga mananampalataya, hindi po tayo dapat nabubuhay sa duho. Maging kontento, ika nga ng Biblia, sa kung anong inilaan na po at ibinigay sa atin ng Diyos. At huwag po tayong maging mapaghangad sa kung anong meron yung iba. Hindi ko nakita mo, uy, meron siya noon ah. Dapat meron din ako noon. Alam niyo, sabi nga po ng Biblia in the Hebrews, chapter 13 verse 5. Ang ganda po ng paalala ito sa atin. Let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money. Shun greed, be financially ethical, being content with what you have. So gusto po ng Diyos sa atin, tayo po ay kontento with what we already have. Kasi sabi pa ng talata, bakit tayo dapat maging kontento? Because God said in that verse, I will never leave you nor forsake you. Hindi po importante kung anong meron ka. Kahit meron ka pang milyon, pero kung wala ka naman sa Panginoon. At ang pinakamayaman po na tao ay yung alam niya hindi siya iniiwan ni pinababayaan mo ng Panginoon. So tayo po mga mananampalataya, once again, sabi ng talata ating binasa, be content with what you have. So hindi po tayo naging mapaghangad sa anong meron yung iba. Amen. At syempre pa, naisin din po sa atin ng Diyos na matuto tayong magtipid. Yun din po tinuturo namin sa aming mga anak at mag-impok. Ulitin ko po importante po sa atin bilang mga individual at ituturo din po natin sa ating mga anak na tayo po yung magtipid at mag-impok. Pero, huwag namang humantong po sa pagiging ganid. Yung tipong tipid ka ng tipid, talagang nakasarado na yung mga kamay mo at sobrang kuripot ka na, yung tipong pag merong mga nanghihiram sa'yo at alam mo namang meron ka namang kapasidad to lend o magpahiram ng inyong mga resources, tila ayaw mo nang mamigay dahil sabi mo, kailangan ko magtipid, kailangan ko mag-impok. Napakahirap mong kausapin at napakahirap mong tumulong sa ibang mga tao dahil hindi mo napapansin, sakim ka na pala. At kung magbibigay ka naman, talaga namang ang sakit-sakit sa kalooban mo, hindi mo na mamalayan, ang sungit mo na pala. Dahil alam mo, ito yung tinuturo ng mundo. Yung iba talaga sinasabi nila, kahit anong mangyari, huwag ka magbibigay. Sabi ng mundo, kumuha ka muna para sa sarili mo. Huwag mo intindihin ang ibang tao. Uunahin mo ang sarili mo. Di ba laging ganun po tinuturo sa atin ng mundo? Pero hindi na tinuturo ng Diyos Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So tayo po bilang mga mananampalataya, you have to seek first the kingdom of God. So dapat, pag sinabi pong seek first the kingdom of God, be God your top priority. Samantala, gaya na sinabi ko kanina, na ang sistema ng mundong ito ay salungat sa sistema ng Diyos. Sabi ng Diyos do not be conformed to this world, but be transformed. So, unahin daw po natin ang sa Diyos. Let God be our top priority. Hindi yung sarili natin. Hindi po ganoon talaga ang Diyos Kasi ang sistema po ng Diyos, ayaw niyang tayo po ay nagiging sakim. Kasi masyado tayong pakabig Gusto ng Panginoon, baligtad talaga. So, kung ang mundo po ay pakabig, anong gusto ng mundo? Pakabig, makasarili. Pero ang gusto po ng Diyos, tayo po ay nagbibigay. Hindi po masikip yung ating mga kamay sa pagbibigay. Amen. So gusto mo bang malaman kung ano po yung salungat na pamamaraan ng Diyos para tayo po ay makaalpas, malagumpay at makaligtas po sa pagdarahop at talaga namang kahirapan ng buhay na hatid ng bagsak na kalagayan ng mundong ito. Now, God's way of combating poverty is, ito yung sagot, it's through the tithe. Yes, once again, I would like to say this to you. True to think about. Kung ikaw ay mananampalataya, well, pag-isipan niyo po muna to. Huwag niyo muna isarado ang ating isipan, but buksan natin ang ating isipan sa katotohanan. God's way of combating poverty is through the tithe. Alam ko po napaka-controversial ng topic na ito, pero I would like to help you. Kung kayo po'y mananampalataya at tila hirap na po sa buhay at parang pakiramdam mo, every single day, naghihikahus ka, pag tinatanong ka na iyong kapwa mananampalataya, kumusta buhay? Ito, nakakaraos. Ayaw po ng Diyos na nakakaraos tayo. He wants us to enjoy life. Pero, kung kayo po ay talaga walang isipan sa revelation ito, I would like to encourage you, please, watch this episode at pag-usapan natin, pag-aralan po natin. So once again, God's way of combating poverty, it's through the tithe or through tithing. Now, sinasabi po ng ilang mga tagapagturo na ang tithing daw po, alam mo, nakakalungkot itong mga huling mga araw na papanood ko sa mga reels ko. Sabi ng ilang mga pastor talagang
it breaks my heart. Sinasabi nila, even though po ang tithing is a scam, isipin niyo po, maging po ang tithing ngayon ay scam. Nalulungkot po ako doon. Now, kung kayo po yung na-scam, dapat po gamitin niyo po ang wisdom. Kung kayo po yung niloloko ng inyong mga religious leader, malalaman nyo naman po iyan Halimbawa, hingi sila na hingi sa inyo, tapos yung inyo pong sambahan ay hindi po umuunlad, hindi bumibili ng gamit, hindi man lang napipinturahan yung inyong mga church building, at hindi po dumaragdag yung mga equipment na kinakailangan sa church, mukha po talaga napapagnakawan po kayo, na-scam kayo. Pero malalaman nyo naman po kung sino talaga yung mga pastor na ginagamit po ang salaping inyo binibigay sa pamamagitan ng pagbabalik po ng inyong mga ikapu sa gawain ng Panginoon or mismo sa Panginoon. Kapag nakikita nyo po na umuunlad po ang gawain at ginagamit po ito for evangelism, malalaman nyo po yan Now, kung kayo po yung nagpapa-scam, scam po talaga ang ginagawa sa inyo. Pero ang tithe itself, it is not a scam. Hindi po ito kung galing po ito sa kalaban, scam ito, pero ito po ay galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung babalikan po natin sa kasaysayan, ito po ay una po nating mababasa na kung saan ay sa pagtatagpo po ni King Melchizedek at saka ni Abram. Well, ang tithing po ay hindi po, gaya po ng sinasabi ng ilang mga tagapagturo, ito po ay sa ilalim ng kautusan. Yes, meron pong tithing under the old law-keeping covenant, but tithing itself ay nauna po sa panahon ni Abram. At yung panahon po ni Abram, ito po ay isinagawa na at ang masasaksihan po natin mula po sa kasaysayan sa pagtatagpo ni King Melchizedek at saka ni Abram. Usually kapag nagkakasalubong po ang sino man, kapag nakakasalubong natin yung hari, di ba? Ang ginagawa ng sino mang tao, tayo ay nagbibigay ng something sa hari o sa sino mang tao may katungkulan. Now, sa kasaysayan po ito ni King Melchizedek, nung kinatagpo po niya si Abram, baliktad na nangyari. Si King Melchizedek po ang nagbigay kay Abram. Kaya kakaiba po itong haring ito. Siya po ang nagbigay kay Abram ng tinapay at ng alak, which is a type or a picture of the Holy Communion. Let's read this in Genesis chapter 14, verses 18 till 19. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. So, nung nagkasalubong sila, ang Haring Melchizedek pa ang nagbigay kay Abram. Napakabuti po. Of course, this was Jesus in the Old Testament. Amen. So, nakita natin, ang unang nagbibigay talaga, initiator, ang ating Panginoon. Hindi tayo. Now, nag-respond lang sa Abram. Ano po ang ginawa ni Abram bilang tugon? Ibinalik naman po niya ang ikapo mula sa kanyang mga spoils na nakuha. Pag sinabing ikapo, 10%. Mamaya malalaman po natin. Sa pagpapatuloy, basahin po natin this time in Genesis chapter 14, verse 20. And what did Abram do? He gave him a tithe of all. Meron po kasi siyang nakuha from the spoils mula sa, I believe it's 4 na bansa. Lahat po ng spoils doon, yung ika-10 bahagi po ay ibinigay niya kay King Melchizedek. So nakikita natin, ito pong tithing ay sa panahon pa po ni Abram. At ito po ay pagbibigay po ng honor, pag-appreciate doon sa hari. At hindi po siya nagtipid. Hindi siya nagsabi na 500 lang ibibigay ko sa'yo. Alam mo, nakakatawa ang mga tao, nung nilabas po ito, balikan ko lang yung kwento kanina, ng DTI, na 500 lang, kasya na sa Noche Buena. Nagagalit tayo. Ang baba noon, hindi kasya sa amin yun. Pero kapag tayo po, ilan sa mga kapatiran natin, nasanay na sa pagbibigay lang ng 500, hindi na nila tinataas yung kanilang tithes sa Panginoon. Actually, ang tithes talaga nakabase po sa 10% na inyong produce na ibinibigay sa Diyos. Pero pag pinupuna po ito at pinag-uusapan ito sa church, nagagalit din yung ilang mga mananampalataya para bang hindi mo sila pwedeng pakialaman doon. Of course, ako personally, I believe that tithing is a revelation. Hindi ko talaga pinapakialaman po yan. Pero ibinibigay ko yung mensahe because I believe that tithing really came from the Lord. Idea po ito ng Panginoong Diyos. Now, sa pagpapatuloy po sa ating pinag-usapan, what is tithing, by the way?
Tithing, giving 1/10 or 10% of one's income or produce to God. So ito po yung ginagawa natin. Kapag meron tayong natatanggap mula sa Diyos, ako personally, I give the 10th part of it. Yung mga anak ko po, kahit nung mga bata pa po sila, ay talaga naman pong hinihiwalay na po nila kapag meron silang natatanggap ng mga gifts. Kahit po hindi pa kami yung namamahala sa church, tinuturuan na po namin sila. At lalo tigit po yung aking may bahay. Mas nauna po siya nagkaroon ng revelation about tithing. So, ito po yung nagtuloy-tuloy. At ito po ay talaga namang I could call it habit na kasi talagang nakasanayan na po namin and hindi po ito something that we have to but we love to. Amen. Lalo tigit sa panahon ngayon, nung pong nagkatrabaho na po yung mga anak namin, hindi na po namin sila pinapaalalahanan. Automatic po yun. Pinapadala na po nila. Di ba? Nakakatuwa po yung mga anak natin ay tinuturuan natin. At hanggang ngayon po, may hanap buhay na po parehas yung aming mga anak. And we're praising God. Hindi po naging mahirap sa kanila ang pagbabalik po ng ikapo. Actually, hindi po ito pagbibigay sa Panginoon. Kasi yung 10th part po na ating mga income o yung ating mga produce, hindi naman talaga sa atin yan. Ito po ay galing sa Panginoon. So, dapat po ibigay natin. Isipin mo hindi po siya humihingi ng kalaki. Ang para sa kanya po ay ikasampung bahagi lang. Mahirap po ba yun? For example, sa 100 pesos, ano po yung 10% ng 100 pesos? That's only 10 pesos. Di po ba napakababa po nun? Usually, pag ang mga may business, di ba? Ang hinihingi po ng iyong business partner, yung iba 30%, 40%, yung iba naman 50%. Pero ang atin pong Ama sa Langit, tinuturuan tayo sa pagbibigay at ibalik lamang sa Kanya yung nararapat. That's only 10%. Alam niyo, isa pang bagay dito nakikita ko, kino-combat din po dito ng Diyos, kaya tayo tinuturuan tithes, yung pagiging ganid ng tao para hindi po tayo nahihirapang magbigay at magbalik sa kinaukulan. At sa context po na ating pinag-usapan, ito po yung pagbabalik ng ating mga ikapo sa ating pinakamamahal na Diyos. It's a form of worship. Amen and amen. So, tithing is giving 1/10 of one's income or produce to God. Amen. So, napaka-importante po nito. Gaya po sinasabi ko kanina, nasa panahon kapag kayo po inaatake sa finances, babalikan ko yung sinabi ko kanina, di ba? Sa panahon ng pandemya, ano po yung binanatan ng kalaban dito? Kalusugan at kabuhayan. Anong ibinibigay sa atin ng Diyos? Or I should say, ano na ibinigay sa ating pamamaraan? Di po ba? Sa pagtagpo ni Haring Melchizedek, binigay niya yung bread and wine. It's a picture of the Holy Communion. So, tayo po, whenever we receive or take Holy Communion, ano pong tinuturo sa atin? It's all about health. At nung nag-respond naman sa Abraham, he gave the tithe of it all. So, tinuturuan tayo sa kalusugan, communion. Sa larangan man po ng kabuhayan, tithing. So, this is God's way of combating poverty. Yung yung ating kalusugan is through the Holy Communion. Pero hindi po tayo magbibigay ng panahon doon. Dito muna tayo sa usaping pangkabuhayan. So, hindi po lingid sa ating kaalaman, sa anumang mga bagay na ito, dapat po talaga hindi lingid sa ating kaalaman. So, meron na pong inilaan ng Diyos sa yung communion para sa kalusugan. Yung atin naman pong pagbabalik na ating mga ikapo or tithing para naman po sa ating kabuhayan. Amen. Di po ba napakabuti ng Diyos? Kasi ang binabanatan talaga ng kalaban, kalusugan at kabuhayan. At ito po ay naranasan ng maraming tao noong panahon ng pandemya. Now, let me give you itong verse na ito, which is ito po ang pakay ng kalaban. The thief, sabi ng John 10 verse 10, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. So, buti na lang, meron pong ginawa ang Diyos na plano para tayo po ay maalpasan natin, mapagtagumpayan natin itong mga skema ng kalaban na ito. So, ano po sa tingin niyo yung dalawang solusyon sa dalawang problema ng panahon ng pandemya sa larangan ng kalusugan? Ibinigay sa atin ng Diyos yung revelation about Holy Communion, bread and wine. Sa kabuhayan naman, it's giving back of our tithes to the Lord. Amen. So, dalawa rin ang sistema ng pamamaraan ng Panginoon. Now, bibigyan natin ng panahon na ngayon, gaya na sinabi ko kanina, yung kabuhayan. Alam nyo, ito lang, maisingit ko na bago tayo magtuloy-tuloy at magpatuloy sa usapin sa kabuhayan. Ang nakalulungkot na katotohanan, marami pong mga Kristiyano sa mundo ngayon na wala pa rin pong kapahayagan ugnay sa Holy Communion and tithing.
Itong dalawang bagay na ito, napaka-importante nito. People tend to put their faith so much on medication but not on communion. Ang observation ko sa maraming churches, pag pinag-usapan ng communion, hindi talaga sa health eh. And not even sa sa beauty ng finished work ni Kristo eh. And then, gayon din po, we put so much faith. Many Christians put so much faith on their savings or sa kanilang mga insurances but not on the revelation of tithing. Di po ba? At pag pinag-uusapan tithing, naku, maraming natitisod. Kaya pagyayamanin po natin at pag-uusapan natin itong tithing sa gabi ito, nang sa gayon ay maibsan na po yung ating pagdurusa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin na ito. Talaga namang may way po of combating ang ating Diyos. At ito po ibinigay na sa atin itong revelation ito. Amen. So, why do we tithe? Ito yung magandang question. Bakit nga ba tayo sinasagawa po itong tithing? As believers, why do we tithe? Actually, tayo po, ako, ang sinasabi ko, we don't have to tithe. We love to tithe. Amen. Hindi po ito mandatory. Now, why do we tithe? This is the question. And this is our answer, biblically. The default mode of our money is dirty and unrighteous. Kaya po tawag dito ng Biblia, unrighteous mammon. But when you tithe or give back the 10% to the Lord, the rest of your money becomes holy. So ulitin ko po, why do we tithe? The default mode of our money is dirty and unrighteous. But when you tithe or give back to the Lord the 10%, the rest of your money becomes holy. Ano naman? Laverne, ano naman, pastor, kung maging holy yung pera ko? Well, this is the revelation. Anything that is holy, the devil or Satan cannot touch. Marami pong pera ngayon, let's face it na pumupunta sa bulsa ng maraming tao. Pero kapag yan po hindi matuwid, hindi po yan pinaging banal, pansinin nyo, mabilis po maubos para ka naglalagay ng pera sa bulsang butas. Now, pag-usapan natin, meron bang Bible verse yung iyong binibigay sa amin, Laverne? Meron po. Yan po ay matatagpuan sa Romans 11, verse 16. Basahin natin. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Now, ano po ibig sabihin nito? For example, meron po kayo 100 pesos na tinanggap. Masyado yata mababa, 100 pesos eh. Dito na lang tayo sa 1 million. Sige, 1 million. Kasi ang prayer naming family, Lord, gusto namin mag-increase kami sa tithing. So, ibig sabihin talaga namang ang naisin po namin ay gaya po ng puso ng King David na gusto namin magpatayo na isang magandang church building talaga na mas marami pong mai-invite tayo, maraming kaluluwa para makarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ito yung prayer namin. Now, 1 million, ano po ang 10% ng 1 million? 100,000. Now, ang pera po, basically, gaya na pinag-usapan natin kanina, ang default mode po ng pera, dirty and righteous. Kaya po tawag dito ng Biblia, unrighteous mammon. Now, paano po ito magiging banal ang pera nyo? For example, meron kayo 1 million. O kaya naman, para hindi na kayo mahirapan, 100 pesos. Pag atin pong ibinigay, siyempre po, I believe tithing is also a form of worship. Pag tinanggal mo na sa 100 pesos mo yung 10 pesos, ibinigay mo sa Diyos, just the 10 pesos, the 10 part of it, it becomes holy. Now, pag binigay mo yung 10 part, mahahawan na po yung buong 90%. It will also become holy. Pag ito po yung naging holy, yung remaining 90%, kasi binigay mo na, ibinalik mo na sa Diyos yung iyong 10%, anything that is holy, the devil cannot touch. So anything na banal, hindi po pwedeng sirain o paglaruan ng kalaban. So ibig sabihin, ito po ay nasa pangangalaga pa rin. At hinahayaan mo ang Diyos sa mga laga sa iyong resources. Amen. Di ba? Yan po ay pagbibigay din po ng honor sa source mo. Sino ba ang source ng ating kayamanan? Kanino ba nanggagaling ang ating mga pera? Galing pa rin po sa Diyos yan. So by giving back the 10%, sinasabi natin sa Diyos, Lord, sa iyo galing yung resources ko. It is you who gives me the ability to make money, to make resources. Amen. So, ina-acknowledge natin ng Diyos. Amen. And amen. Now, di ba meron pong verse sa Bible? Sa Luke chapter 6, verse 38.
Now, sa tingin niyo po, bakit po kaya sinabi ng Panginoon, give? Naaalala ko marami po mga tagapagturo sinasabi nila, pag nagbibigay ka, dapat hindi ka expectant na may ibabalik sa'yo. Now, tama po ba yun? Now, sa pangkaraniwan, ito yung turo na ating tinanggap. Pag nagbigay ka, dapat hindi ka expectant na may ibabalik sa iyo ang Diyos. Pero, pag dinignan natin yung talatang ito, gusto ko po kayong dalhin sa magandang talatang ito. It's found in, once again, Luke chapter 6, verse 38. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus, give? Because, ang sabi niya, when you give, automatically, it shall come back to you. Good measure, pressed down and shaken together and running over. So, is it okay? Kailangan ba tayo ma-feel guilty? Kapag tayo pinagbibigay sa Panginoon, then expectant tayo that meron po magbabalik sa atin? Dapat hindi po kayo mag-guilty. Hindi po galing sa Diyos na kayo po mag-guilty or magkaroon po ng self-condemnation. Hindi po dapat kasi sabi ng talata, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Yun ang sabi ng talata eh. So, okay lang ba maging expectant, Pastor, na kapag ako'y nagbigay sa Panginoon, ay ito ay babalik sa akin? Of course, sabi mismo ng Panginoong Jesus eh. Now, bakit na sinabing give? Tayo po ay ini-encourage na to give para tayo po ay lalo pang bigyan ng Diyos nang sa gayon tayo po ay maging kagamit-gamit sa ebanghelismo o pag-evangelize. Kasi ginagamit din po ng Panginoon ang salapi, pambayad ng kuryente, pambili ng mga bagong kagamitan, kagaya po sa church namin. Saan po ba namin kinukuha ang pambayad ng kuryente, pambayad ng renta? Of course, ito po ay nagmumula po sa mga ibinibigay na ating mga kapatiran, sa church. Hindi po tayo lumalapit sa Meralco at sinasabi natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi tayo maintindihan nun. We still live in this fallen world, magbabayad tayo ng kuryente. Magbabayad tayo ng renta at ginagawa po namin yun. At tayo po, kapag nakakabayad tayo, tayo po naging buhay na patotoo, hindi tayo naging katawa-tawa sa mga tao. So, bakit po, muli masama bang mag-expect sa Panginoong Jesus when we give? Tapos expectant ka na may babalik sa'yo? Yes, okay lang. Because sabi ng Panginoon magbigay kayo at kayo naman ay bibigyan. So okay lang po yun. Wag niyo pong iisipin na magkaroon kayo ng sense of guilt and condemnation. Wala na pong guilt dapat sa puso natin. But you need to have this sense of expectancy. Expectant po tayo because when you give, definitely, sabi ng talata, it will come back to you. Good measure. Press down. Ibig sabihin talaga naman, nag-uumapaw. Shaken together and running over. Nag-uumapaw. Now, tingnan po natin sana po ay may makuha tayong kapahayagan dito. Mag-aral tayo. Let's have a word study sa Hebrew. Now, the word tithe in Hebrew is maaser. Now, say this with me. Maaser. While the word rich in Hebrew naman is aser. Now, what is the revelation? This simply reveals that riches is in the tithe. Ang galing talaga ng Panginoon. Hindi po ito nagkataon lang. I believe may tinuturo talaga sa atin ng Panginoon. And I believe that tithing really is a revelation. Amen. Now, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang pagbabalik po nating mga ikapu o yung ating pagta-tithe ay ito po ay gaya ng sinabi ko kanina lang, revelation. Ibig sabihin, hindi po ito mandatory or compulsory na gawin ng isang mananampalataya. Ito rin po sinasabi ko sa church na kung kayo po may revelation ng pagta-tithe, then you are free to do so. Pero kung wala po kayong revelation, hindi po namin pinipilit, hindi ko rin po kinukondem as their pastor. So, kagaya po ninyo, kung kayo po ay nabubuksan na and then tinatanggap na po ninyo yung mga puso or kaya for the longest time, tagal na ako hindi nagta-tithe at nagkakaroon kayo muli ng pagnanasa to give back to the Lord yung produce at nagkakaroon kayo ng revelation. Well, you have to give your tithes and offering sa inyong mga local church. Kung hindi po ninyo tinuturing yung church namin na local church, hindi ko po tatanggapin yan. Now, kailangan po ninyong ibigay, once again, ito pong paalala ko at sinasabi ko po ito sa aming church. Kung gusto niyo pong magbigay ng inyong mga tithe, dapat po sa inyong local church. Kung gusto niyo naman pong magbigay sa aming gawain, hindi po yan tithe. Yan po ay love offering. Pero yung tithe po ninyo o yung ikapu, yung 10% na inyong mga produce, that should be given to your local church. Now, kung kinukonsidera nyo po ngayon, praise God, ang Solution Grace Church bilang inyong local church ay
malugod po namin tatanggapin ang inyong mga tithes and offering. Ibig sabihin, kayo po ay nagiging kabalikat sa ating gawain at kayo po ay naniniwala na dapat talaga ipalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. At salamat din po sa mga kapatid natin na mula sa ibang bansa na itinuturing po na local church nila ang ating sambahan. At makikita nyo naman po sa ating sambahan yung atin po mga tinatanggap. Of course, pinababayad natin ng renta ng ating church, pinababayad po ng kuryente, pinabibili po ng mga kagamitan para po maipalaganap po ang Ebanghelyo sa pamamagitan po ng mga camera. Bibili po tayo ng mga sound equipment, mga musical instruments, at iba pang mga bagay para po lalong palaganap ang ministeryo ng Solution Grace Church. At ang atin pong libro ay bukas para po tingnan po ninyo kung gusto niyo makita. At nang sa gayon na makita nyo, ako ba yung nai-scam ng church na ito? Ang amin pong sambahan ay bukas para po makita ninyo kung saan ba talaga napupunta ang inyong mga ibinibigay. Ito po yung panuntunan namin sa aming sambahan sa Solution Grace Church. At hindi ko po ikinakahiya dahil alam kong wala po kami ginagawang masama dahil mas lalo pong nakakaya sa Panginoon kung ang inyong po mga ibinibigay na ikapo at handog ay gagamitin namin sa walang kapararakan. Yung ibubulsa ko lang. Hindi ko po gagawin yun. At makakaasa po kayo sa biyaya ng Diyos. Ang inyo pong ibinibigay ay para po sa advancement ng kaharian ng ating Panginoon. Amen and amen. Now, you would ask, what is the significance of you giving your tithes in yung mga churches? Now, ito po yung significance of the tithe. When we respond in bringing our tithe to the Lord, we are proclaiming that Jesus is great and that He lives forever. Ulitin po natin. This is the significance of giving your tithes sa inyong mga local churches. When we respond in bringing our tithe to the Lord, of course, giving to your local churches, we are proclaiming that Jesus is great and that He lives forevermore. At ito po isundan natin ng Hebrews chapter 7 verse 4. Now, consider how great this man was, referring to King Melchizedek nung nagkatagpo po sila ni Abraham, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Now, bakit po kaya ibinigay ni Abraham yung ikasampung bahagi ng spoils na nakuha niya mula sa apat na mga bansa? Because binibigyan po niya ng honor, ng pagpapahalaga at ina-appreciate po niya itong si King Melchizedek. Di po ba, kapag tayo po ay may mga ini-invite ng mga tagapagsalita, at usually po yung mga ini-invite natin, kinikilala natin, binibigyan natin ng parangal. Kaya nga po natin dinadala sa ating mga sambahan, especially sa ating mga special occasions, anniversaries, Christmas gathering sa ating church, o ano man pong event gathering po yan. Now, at the end ng kanilang talk, anong ginagawa natin? We give them honorarium. Bakit natin sila binibigyan ng honorarium? Because we honor them, we are telling them, in essence, kayo po ay great sa inyong ginagawa. And of course, sinasabi natin, yung inyong mga sinasabi ay mayroong buhay na nagbibigay sa amin ng buhay. So napapagpala tayo ng kanilang mga ibinabahagi sa ating bilang mga guest speaker natin. Di ba? We honor them. That's why we call honorarium. Eh, di ganun din po ang dapat natin ginagawa sa Panginoon. By responding, by giving the tithes to our local churches, of course, yung binibigay natin, it's a form of worship to the Lord. Kinukonsidera natin that Jesus is great and that He lives forevermore. So yun po yung pinagsisigawan natin. Sundan pa po natin Hebrews chapter 7, verse 8 this time. Basahin natin yung magandang talata po ito. Here, mortal men receive tithes, but there He receives them, of whom it is witness that He lives. So yung pagbibigay po natin once again, na ating tithes and offering, this is the significance of the tithe. Once again, when we respond in bringing our tithe to the Lord, of course, it's through our local churches, we are proclaiming that Jesus is great. That's Hebrews chapter 7 verse 4. Pinag-usapan natin at binigay ko na kanina. And that He lives forevermore. That's Hebrews chapter 7 verse 8. So every time na talaga namang binabalik natin sa Panginoong Diyos sa ating tithes, sinasabi natin, it's a form of telling the whole world that Jesus is great, na siya'y dakila sa lahat. Hebrews 7:4.
and that He lives forever. Ang ating Panginoon ay hindi na mamamatay kailan pa. Kasi namatay po siya minsan at para sa lahat. Sapat na po iyon. And then when we give our tithes, sinasabi natin, siya ay nabubuhay magpakailanman. So talagang pinagsisigawan natin na meron tayong Diyos na dakila at buhay. Yun ang ibig sabihin po or significance po ng tithing. Amen! So sadyang napakabuti po ng Panginoon, na gusto niya lahat ng aspeto ng ating buhay. Di ba sabi nga ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. So I want to leave you this truth, Gusto ng Panginoon talaga ang pinakamabuti para sa atin. This is something to think about. If God wants us well, He also wants us to be well off. Amen. If God wants us well, di ba gusto ng Panginoon talagang tayo po'y malusog? He also wants us to be well off. Gusto rin po niya, tayo po ay mayaman din. Nakakaalwa sa buhay. Kasi po, para tayo po ay maging pagpapala din. Kasi kung wala ka, paano ka magbibigay sa ibang tao? So I believe, ginagamit po ng Panginoon. Kung gusto niya po tayo ay nilikha po at tinubos mula sa karamdaman. Tayo po ay, actually hindi yung word na yun, tayo po ay pinagaling. That's the right word. Pinagaling mula sa mga sakit at karamdaman. Inangkin po na ating Panginoon Jesucristo ang ating mga sakit at karamdaman doon sa krus ng Kalbaryo. So, God wants us well. He also wants us to be well off. So, hindi po natatapos doon. Gusto rin po niya na tayo rin po ay pinagyaman at mayaman. Di po ba? 2 Corinthians 8 verse 9, na tayo po ay pinagyaman ng Panginoon. Bagamat siya po ay mayaman, doon po sa krus, siya po ay naging dukha ng sagay makamit po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. And then pagdating po sa 2 Corinthians 9 verse 8, para yung pagpapala atin pong tinamasa at tinatamasa, ay tayo man din ay maging pagpapala. Kaya po tayo pinagpala para maging pagpapala, hindi para maging ganid o kuripot. Amen and amen. So once again, if God wants us well, He also wants us to be well off. That's something to think about. Amen. Ang galing po ng Panginoon, So mga kapatid, let me give you this verse. Luke chapter 12 verse 32. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Now, it is God's good pleasure to give you the kingdom. Ang kingdom po ng Panginoon ay wala pong naghihirap. So that's God's heart for you. Amen. Ang buti ng Panginoon. Isa pang verse, Hebrews 6:14, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Praise God. Yan ang puso ng Diyos para sa atin. Kaya talagang kung kayo po ay nasasadlak sa kahirapan, pakatandaan po, hindi po iyan ang pakay at kalooban ng Diyos para sa inyo. Now, dito na tayo, balikan na po natin yung ating pinag-uusapan. At muli po, alamin natin muli ano yung ating katanungan. What is God's way of combating poverty? And this is our answer, mga kapatid, mula po mismo sa salita ng Panginoon. Praise God. Our good and loving Heavenly Father has given to us His simple but powerful way to combat poverty, and that is through the revelation of the tithe. Ulitin natin, this is our solution. Yung bilang tugon po sa ating question, what is God's way of combating poverty? And this is our solution. Our good and loving Heavenly Father has given to us His simple but powerful way to combat poverty, and that is through the revelation of the tithe. And one last verse before we end. Mga Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Amen. So tayo po bilang mga mananampalataya, sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8, alam natin, in context with 2 Corinthians 8 verse 9, ng ating Panginoon ay naging dukha na sa pamagitan po ng kanyang karukhaan, makamit po natin ang kaalwahan at kayamanan sa ating kabuhayan. Now, kung tayo po'y pinagpala na ng Diyos, para tayo po, sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8, hindi para maging ganid, maging kuripot, kundi tayo po'y maging pagpapala sa ibang tao. So bakit ka pinagpala? Para maging pagpapala sa iyong sambahan. Of course, kapag kayo po'y nagbabalik ng iyong mga ikapo,
Ito po ay pagbibigay po ng pagpapakita ng pagsamba sa ating Diyos. Ipinagsisigawan mo na ang iyong sinasambang Diyos ay dakila, Hebrews chapter 7 verse 4, at buhay, Hebrews chapter 7 verse 8. So, ibig sabihin, napapagpala po ang maraming tao dahil po yung mga pagbibigay. Ito po ang sistema ng Diyos eh. Talaga namang when you give, sabi nga ng Panginoon, it will come back to you. So talagang ina-encourage tayo magbigay para nang sa gayon maging expect na tayo po'y pagyayamanin pa, marami pang ibibigay sa atin para lalo tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Nang sa gayon mas marami pong tao ang mapagpala at makakilala rin sa pamamagitan po ng inyong mga sariling mga local church. Amen and amen. So mga kapatid, napakaganda pong pag-usapan ito, no? Talagang napakabuti ng Diyos. At dalayan ko po sa pagkakataong ito na kung kayo po ay naisin ninyong maranasan yung kaaluhan sa kabuhayan, marahil for the longest time ay hindi nyo nararanasan ito. Well, talaga pong ang kayamanan po, pag kayo po ay wala sa Panginoon, ang kayamanan pong ito ay hindi manggagaling sa Diyos. Pero I would like to encourage you today na tanggapin po ang ating Panginoon para maranasan po ninyo yung kayamanan na nagmumula sa Diyos. At ang kayamanan po nagmumula sa Diyos ay wala pong bigat sa kalooban. Ito po ay talagang paggaling sa Diyos ay masarap sa pakiramdam. Amen. At paano po natin mararanasan po ito? Kung tayo po ay magkakaroon ng relasyon sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray with me, buksan po ninyo inyong mga labi, and then buksan din po ang inyong mga puso. At tayo po'y mananalangin. Pwede po ba yan? Sige po, tayo po'y manalangin. Sabihin niyo po ito, buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili bilang makasalanan at sadyang hiwalay po sa inyo, walang magagawa. Kaya naman sa oras pong ito, Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Bilang patunay na ako ay itinuturing mo ng matuwid sa iyong harapan. Ako ngayon ay matuwid na. At dahil dito, ang aking pangalan ay isinulat na. Sinulat mo na at hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kapatid, welcome po to the family of God. At tinitiyak ko po sa inyo na mararanasan po ninyo ang kayamanan na nagmumula sa Diyos. At ang pamamaraan po, mula po sa ating pinag-usapan para kayo po ay makawala sa inyong pagdarahop at pakikipaglaban sa buhay nito sa pamamagitan po ng kahirapan sa inyong pamumuhay o kabuhayan ay sa pamamagitan po ng pagbabalik po sa Panginoong Diyos na ating mga tithes and offering. But we need to have a local church para doon po natin maipapahayag yung ating pagsamba sa pamamagitan po ng ating pagbabalik ng ating mga ikapo. At maraming salamat po at inyong binuksan ang inyong mga isipan. Now sa panahong ito naman, gusto ko naman pong ipanalangin ikaw na marahil ay for the longest time mananampalataya na po kayo pero wala pang kapahayagan about tithing. But tonight, praise God, finally nabuksan na po inyong mga isipan. And then, the Lord has given you this desire na ibalik sa Panginoong Diyos ang ating mga ikapo. At dahil dito naniniwala po ito pong pagbibigay din ay tinuturuan tayo ng Diyos na papaglabanan yung pagiging ganid natin, pagiging kuripot natin sa pagbibigay. Sinisimulan po niya sa 10 bahagi. Napakaliit po na bahagi yun na ating mga produce na ating mga kayamanan. So I would like to pray for you and please, muli po dapat po yan ibibigay nyo ang inyong mga tithes sa inyong mga local church. Amen? Para po may sistema po ang Diyos. Sundin po natin, yun po ang sistema ng Diyos. At yung pong local church na yun, dapat pinapaniwalaan nyo, nagpapahayag ng tunay na mensahe na Ebanghelyo. Para nagagamit po ng tama yung inyong pagbibigay. So I would like to pray for you kung inyo pong mamarapatin. Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito. Salamat sa napakagandang mensahe na kung saan ay patuloy mo kaming pinapaalalahanan dahil ibinigay nyo na po ang sistema at napakasimple at makapangyarihang pamamaraan na how to combat yung poverty na nararanasan po ng maraming mga Pilipino at maraming Kristiyano lalo tigit sa aming bansa sa ngayon. Lord, I pray na hindi po maging katitisuran itong aming mga pinag-usapan bagkus ito po ay magsisilbing
pagbubukas ng aming isipan at makita po namin na simple at na makapangyarihan po ng iyong pamamaraan. Bagaman marami pong mga kapatid namin sa ngayon hindi na naniniwala sa tithing. At yung iba naman po sinasabi na scam po ito. But Lord, I pray, dalihin niyo po sila sa mga sambahan na talagang ginagamit po sa tama yung kanilang mga salapi. At hindi po sila na-scam. At dalhin niyo po sila sa mga pastor, Panginoon, na kung saan ay meron pong takot sa kanyang mga ginagawa at ginagamit ang mga salaping ito para sa ikauunlad ng ministeryo ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Hesukristo. Salamat, O Diyos, dahil naisin mo, Panginoon, ang pinakamabubuti para sa amin, ang makawala sa kahirapan. Hindi lamang po maranasan ang kalusugan, kundi maranasan din po namin ang kaalwahan sa buhay na ito. Bagaman narito po kami sa bagsak na kalagayan ng mundong ito, ay kami po ay makaliligtas mula sa pagpapahirap ng mundong ito. Salamat sa iyo, O Diyos. At ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen. Well, kaibigan, maraming salamat po sa inyo at ang bilis ng oras talaga. It's 8:27 and 35 seconds. Yan eksakto segundo. At maraming salamat for joining me tonight and I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. Of course, once again, sa mga nanonood po sa atin, this is Solution with Laverne Duhot. So, ang pinag-usapan natin ay tithing. Alam ko napaka-controversial nito sa ilang mga mananampalataya. Sana sa ilan lang, pero napaka-importante po talaga. Kasi sabi nga ng Biblia, where your treasure is, there your heart is. Di ba? Kung nasaan daw po yung inyong kayamanan, nandun ang puso ninyo. Now, kung ang puso ninyo ay nasa Panginoon, nandun po ang kayamanan ninyo. Di po ba? At kung kinikilala nyo ang Panginoong Diyos, ang kayamanan nyo sa mundong ito, nasa Kanya ang puso ninyo. Kaya hindi po tayo nahihirapang magbigay. At naniniwala ko ang 10% basically, napakababa po nun. Napakabuti po na ating Diyos. Talaga namang tinuturuan niya tayo makawala din sa pagiging ganid at maramot. So, once again, kung kayo po ay napagpala ng mensaheng ito at nagkaroon kayo ng pagnanasa na magbigay, ang inyo pong mga ikapo ay marapat lamang po ibigay sa mga sambahan na itinuturing ninyong local church po ninyo. Ngayon, kung ang church po ng Solution Grace ay itinuturing yung local church, tatanggapin po namin at maraming salamat po for partnering with us at kinikilala niyo po ang ating ministeryo na talagang ginagamit po ng Panginoon in spreading the gospel of Jesus Christ sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. But before we end, gusto ko munang pasalamatan ilan sa mga kaibigan natin. Of course, sabi ni Sister Dang Mascareñas, 100% po dahil meron na po tayo, kaya nakapagbigay po tayo. Uy, ano kaya ibig sabihin nun? Agree po, sabi ni Sister Rosemary Casoko. Maraming salamat sa kapatid na ito. Alam kong ang puso niya talaga ay sa pagbibigay din. Si Nanay Julia Vidal, magandang gabi po sa inyo. Amen. And salamat sa mga nakasama natin tonight. Si Pastor Wilson Tiongson Laigo. Salamat po sa inyo. And kasama rin natin si Sister Sally Geronimo Rayo. Amen. We are irrevocably blessed. Ay talaga naman, kami po ay witness. Kami ay mga saksi sa buhay ng mag-asawang Rayo. Sila Brother Joel and Sister Sally Rayo. Salamat po. Salamat. Sabi ni Brother Fidel Gabiola, honor the Lord with your wealth. Amen. Actually, sinasabi ng ibang mga mananampalataya, wala na raw 10%. O di sige, magbigay ka ng marami. Pero alam niyo po, naniniwala ko ang Diyos, lagi may ceiling. Yung iba nga nahihirapang magbigay sa 10. Paano pa kaya yung 11%? So, tinuturuan tayo ng Diyos, 10 muna. Kung gusto niyo magbigay ng marami. Alam mo, minsan, overwhelming ibang mga mananampalataya pero hindi naman realistic. Hindi, Lord, ayoko ng 10%, magbibigay ako ng mas malaki sa Panginoon. Hindi naman nila nagagawa. Wala, pakabuti ng Diyos, bibigay siya ng ceiling, 10% lang. Yun lang. And then, paglaon ng panahon, at talaga namang gusto mo pang magbigay sa Panginoon, edi, go on. Pero naniniwala ko, may sistema ang Diyos. Sa lahat ng pagkakataon ng kanyang pamamaraan. Sa pagbibigay, 10%. O dito lang tayo muna. Ngayon, kung pa yung susobra doon, ang tawag naman po doon ay love offering.
ito yung gusto mo talaga nag-uumapaw ang puso mo sa pagbibigay dahil naniniwala ka na dapat marinig ng maraming tao ang mensahe ng Ebanghelyo. So, give. Wala pong pumipigil sa atin. Amen and amen. Maraming salamat din kay Sister ba o Brother Daloy Gnosis. Maraming salamat po for joining us tonight. Sister Maylene Petalino Magadia, magandang gabi po at maraming salamat po at kayo po yung nakasama namin ngayon. Of course, si Ate Erica, nasa TikTok pala tayo, no? Nanonood daw siya sa TikTok. Ate Erica, maraming salamat. And maraming salamat din kay Nanay Medi Remo, Sister Odette Rakid Soriano, salamat din po sa inyo. Yes and amen. Salamat kay Pastor Willie at sa marami pa po nating kasama at sa inyo pong patuloy namin nakakasama every Tuesday night at 7:30. Kung kayo po yung naniniwala, I'm so sure napapagpala. Please, paki-share po yung ating broadcast nung sa gayon mas malawak po ang nararating na ating mga pinag-uusapan. At sa ngalan po na aking mga minamahal na pamilya, of course, ni Mami Jo na nasa baba at si Ate Yani sa kabilang kwarto at ating pong technical director si Kuya Abes katabi ko dito at ginagamit ko yung kanyang kwarto. Maraming salamat anak. At gusto po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that is you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.